Hello mga kabayan, magandang buhay. Welcome po sa reality vlog. Nagbabalik, Annalisa. Kumusta po ang ating mga kabisnes dyan sa Pilipinas? Suportahan po natin at tuloy-tuloy lang po. Papa Dins TV, Kabisnes Official, and the Kabisnes Family. Ngayon ako ay magbibigay sa inyo ng konting reaction lang tungkol dito sa naging solo vlog challenge na entry ni Bornok. So, nodal moments para kay Bornok. Grabe ang live na live yung pagkaka-deliver niya. Ang layo ng nilakad mo, Bornok, mabuti na lang, kasama mo si Boyet, kaya masaya ka kahit mag-isa. Sabay ganun eh. At yung tungkol doon sa pagpasok mo, doon sa bahay, natawa ako, Bornok, kasi nag-work ka kay nanay, mabuti na lang hindi siya nakaputi, mahaba pa man din yung buhok. At yun na nga, kung ano yung masasabi ko dito sa naging proseso mo sa iyong pagbablog, para ka ng professional. Para ka ng professional, Bornok. Walang maitapon sa inyo eh. Pero silang talaga ang pwedeng manalo. At ngayon ang gusto mo sanang tulungan dito ay si Lola na senior citizen na 83 years old. Siya sana ang gusto mong tulungan. Pero dahil nga hindi ka nakakapasyal doon, na pag-alaman mo na itong nanay pala ng iyong kababata ang mas higit na nangangailangan ng tulong dahil sa kanyang kalusugan. So meron siyang pinakita yung bukol niya dito sa ulo. Malaki na rin yun. So sabi nga ni nanay na kumbaga tumutubo parang buhay. So delikado, kailangan talaga siyang matanggal. Pero marami siyang concern, naawa ko kay nanay kasi gustuhin man niya, hindi siya makakilos, walang magbabantay doon naman sa nanay niya, yung lola, kasi siya nga daw ang nag-aasikaso. At iniintindi niya ngayon, halimbawa maoperahan siya, sino ang mag-aalaga doon? Samantalang siya naman magpapagaling. So, mahirap ang ganang sitwasyon ba? Pero pag-pray natin na hindi naman sila pababayaan ng mga kamag-anak once talagang nandoon na sa ospital. Si nanay na inaayos na yung kanyang kalusugan, maoperahan na siya. Kasi kailangan pag ganun na malignant bang tawag doon na lumalaki. So, kailangan agapan kasi yun para hindi siya kumalat na maging cancerous na siya. So, kailangan maalis talaga yun. So, pag-pray natin talaga na merong makatulong sa kanila, lalo na sa financial, kasi bawat kilos ngayon talaga kailangan ng pera. At isa pang concern ni nanay na gusto niyang maayos yung sa birth certificate nga nung lola, kasi wala daw record sa PSA. So, nabanggit niya galing nasa probinsya yung doon ipinanganak yung nanay niya. Tapos, yung mag-aasikaso, kailangan yung talagang anak. Ang hirap, no? Mga ganang mga papeles. May natutunan ako dito talaga sa naging sitwasyon, Bornok, ng pinuntahan mo. Dapat, ngayon pa lang, habang malakas pa tayo, hanggat maaari, i-secure na yung mga papers na yun, mga government papers. Ilatag na talaga, i-ready, kasi hindi natin alam ang panahon na kung kailan natin to kailangan. Pero sa part ko, pagkapanganak ng mga anak ko, automatic na yan, mga ilang buwan lang kinukunan ko na sila ng civil registrar. Tapos, susunod ko naman yung PSA, para pag nag-aral na sila, tuloy-tuloy, walang abala. Ganun ang ginawa ko. Sana lahat ng mga nanay, huwag niyong i-ignore yung mga ganong pagre-record ng birth certificate. Pag nanganak kayo, so, lalo, iba kasi sa bahay lang Pero meron naman iparehistro nyo na kaagad. Para yung bata, hindi naman siya mahirapan pag mag-aaral na. Ganun lang. O katulad niya ngayon kay nanay, syempre, yung panahon na yun, 1940s. So, sigurado bahay lang siya pinanganak. Baka hindi kagad na parehistro ng nanay niya. Kasi ganun naman kasi noon Lalo pag mga hilot lang, hindi basta-basta nare-register yung mga tao noon. Ngayon lang naman medyo mga 1970s na yung na mga nare-rehistro ng mga madalian. Mabuti nga ako narehistro kasi hilot lang ako pinanganak ng nanay ko. Nagparehistro lang sa amin yung yung hilot mismo. Mali-mali pa yung spelling kaya inayos ko. Ako na nag-ayos ngayong pagkuha ko na ng passport ko kasi yung mga spelling mali. Ganoon ang ginawa ko. So sa iyo, Nay, sana mayroong makapanood sa video ninyo na taga doon sa probinsya kung saan ipinanganak si nanay na kamag-anak niya, kamag-anak ninyo, at mag-reach out ba sa inyo, tulungan kayo kung paano. Kasi doon talaga mag-uumpisa sa civil registrar ng probinsya kung saan siya ipinanganak.
Kasi sabi mo nga walang record sa PSA. Hindi talaga magkakaroon ng record na kasi walang na-submit galing doon kung saan siya pinanganak na munisipyo. So doon talaga kayo pupunta. So syempre malayo, gawa na lang ng paraan na sana may kumontak sa inyo or kung kayo po ay may kilala doon sa lugar, sa probinsya na yun kung saan ipinanganak si nanay, kayo na lang po ang kumontak. Yung mga anak niya, mga iba baka may alam din para maasikaso kung ano man po yung gusto ninyong asikasuhin. Kasi sabi mo nga, sayang yung SSS o kung ano pa mga benefits na dapat sana maaabil ni nanay habang nandiyan pa siya. At saka ano pala, naalala ko po, kasi meron tayong Senate bill ngayon na pag mga 80 years old na, mayroong tinatawag na octogenarian, parang ganun. May makukuha silang, I think, 10,000. Sandali. Kasi parang nakita ko yun eh. Sandali, may ano ako. Ayan. So, pag si nanay is, lagpas na siya. So, 10K ang makukuha niya sa 80 years old kung meron siyang birth certificate. Hindi ko lang alam kung dyan sa Pilipinas ngayon, active na to. Itanong niyo po sa munisipyo kung itong octogenarians, ibinibigay na nila sa mga senior natin na nasa 80 years old. Kasi pag nag-90, nona, genarian, so 20K naman. Hanggang sa yung mga 100 years old. So, pag 80 years old si nanay, may mabil na sana siya. So, sana maayos yung kanyang birth certificate para pakinabangan niya yung Senate bill na yan na isinabmit na o parang na-approve na kasi yan eh. Verify nyo na lang po. Kasi napanood ko rin yan kay sa ating mga doon. Ayoko namang magbanggit ng mga pangalan. Basta tanongin nyo na lang po na meron silang benefits na makukuha yung mga senior natin na turn to 80 years old na above. Birth certificate po sana maayos. Okay, Abornok, good job ka doon. Sana matulungan si nanay doon sa kanyang pagpapa-opera. Lumapit kayo ng kung sino dyan na malalapitan talaga na makakatulong. Yun lang. So sa vlog mo, wala akong masabi pa no, kasi professional ka na. Basta masaya, okay na. Natulungan mo si nanay. So happy na yung nanay ng iyong kababata. So, mabuti na rin yun at napunta ka doon, nalaman mo ang sitwasyon nila na kailangan pala talaga ng tulong. Sana balikan sila nila, kabisnes, puntaan sila doon para mas matulungan pa. So, ayun. So, gabayan tayong lahat ni Lord. Pagpasensyahan nyo na ako, inaantok na ako mga babayan. So, ayun na, sana maayos niyo po yung birth certificate. Good luck po. Mag-iingat po tayong lahat. Huwag kalilimutan, laging magdasal. Kahit saan tayo pumunta. Paglabas ng pinto ng bahay, pray po tayo para proteksyon, malaya tayo sa anumang mga sakuna o disgrasya sa daanan. Okay? So, salamat po. Patuloy lang po. Tuloy ang suporta sa bawat isa. Positive lang po. Positive lang tayo. Iwanan ang mga nega. Lalo na yung mga fake. Bye-bye po. Salamat. Solo Vlog Challenge hosted by Kabisnes.